Yes, this is the second round of interview in relation to what transpired yesterday regarding dun sa or nung September 15. No? Then pinarecord diri sa aton sa police station wherein that person naging missing siya. Actually, information gathered and of course from concerned citizen na ginfeed doon sa family nga ina siya ginkuha sa mga hindi kilala nga mga tao. Then that is information from concerned citizen. Then yun nga put on record din sa police station naton para at least official yung informasyon at saka mga nagkalatabo para for future reference naman ina. Then in the morning, no, kahapon September 16, wherein nakita rin naton sa report doon sa Basay Police Station kung saan may nakita dito nga isa ka bangkay dito sa maidalom nga bahin o kanal ato. Siguro hindi ko masyado ma-picture out. But amo to nga tawo kung sa diin gipa-confirm naton. Actually, nagkanto diri yung anak sang biktima, sa missing person. Then nagpabulig sa aton, then yun I coordinated with the chief of police ng Basay Police Station para at least mahibaluan naton o mabuligan nila, i-assess nila yung mga anak sadto para mabalaan kung ang tong bangkay siya gid man o kaya yung amay nila. Because initially, according sa ila nga yung jacket nga itong ginasuksok niya, amo gid ato. Then it was confirmed that nakita sa doon sa Basay, ginbilin sa isa ka lugar na wala na sing kabuhi. Then yun, ang ginobra naton is nag-coordinate kita sa LGU, sa Executive Assistance ni Mayor na para ma-facilitate. Kay total identified naman siya na siya gidman na to. Gin-facilitate naton ang transfer na through the Executive Assistance ni Honorable Mayor Maria Gina Montilla Rizares, the City Mayor of the city. Then nag-coordinate man kita sa barangay captain because that time medyo sako-sako lang ako because of the encounter transpired at upper portion ng Gil Montilla. Then nangabay ako dahil kay kapitan na kung pwede mabulikan yung constituents niya dyan because taga Gil Montilla man siya, parte sa Gil Montilla inong Tagnok. Then man sa aton positively man nga naghatag sang iya nga suggestion kag iya nga confirmation regarding sina nga bagay. Then yun nga last na naibaluan ko isa na facilitate na kuha kay may balayran man dito sa funeral home dito, isa ka funeral home dito malapit sa Basay. Then wala na ko subong communication sa ila kasi just yesterday nagtawag ko, hindi ko na siya makontak yung anak sa biktima. Then probably ibalik diri siya sa Tagnok para diri siya haya yung amay nila yung bangkay sang biktima, sir. Hindi natin inapabayaan kasi inang natabo diri sa Sipalay. Continuous pa rin no ang conduct ng information gathering and investigation regarding matters no regarding sa natabo sina sa ila amay. Kasi hindi kita magdulog sina na kung nga hindi natin mapasabat o kaya hatagan sang solusyon ang inang kamatayon sang biktima. Pangabay ko man yung mga pumuloy natin diri nga kung sa diin may mga insidente nga katulad sina kung may ara ka mo impormasyon na idangup lang diretso diri sa police station, hindi na ihapit kung sa diin pa dira diretso para at least as early we find ways no and solution for any incident na nagakalatabo diri sa aton sa siyudad ng Sipalay kasi kami sa PNP concerned kami sang mga bagay-bagay na kung sa diin makabulig o makaguba sang peace and order situation diri sa siyudad ng Sipalay, sir.